Mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado ngayong Independence Day. Ito ay sa gitna pa rin ng umano'y security threat sa mataas na kapulungan. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Kumusta, Merimon, ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado? Cheryl, kanina lamang dumaan dito sa labas ng Senate premises dito sa kabaan ng Jokno Boulevard si NCRPO Police Major General Anthony Aberi na sinasabing generally peaceful daw ang kanilang assessment so far. So dito sa likuran ko, meron silang barricade. Wala naman daw pang info kung meron pang nag-apply for permits pero papayagan naman daw ang mga pupunta dito na magpahayag daw kung ano yung nais nila hanggat hindi raw sila lumalabag sa kahit na anong batas. Yung barricade sa paligid dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard hanggang doon lamang yung limitasyon kung saan pwedeng pumunta ang mga tao o yung mga nais na magprotesta. So far, ang nananatili dito sa paligid ay yung grupo pa rin na nandito mula pa nung araw na nagpakita si Senator Bato de la Rosa. Ito yung mga supporters si Vice President Sara Duterte, ni na Senator Alan Peter Cayetano. Sila yung mga against the impeachment trial of VP Sara. At ang sinasabi nila, magkakaroon daw sila ng programa hanggang mamaya pa sa mga susunod na oras tulad ng ginagawa nila sa mga lumipas na araw. Yung ilang mga dumadayo din dito, mga riders, mga motorista na nanggagaling pa sa iba't ibang mga probinsya. Cheryl. Na-validate na ba yung umano'y security threat nga at ano yung kasalukuyang antas ng seguridad sa paligid nito? Cheryl, ayon sa kapulisan, tuloy-tuloy daw yung kanilang validation and siniseryoso daw nila yung kahit na anong threat, lalo't may nakikita rin daw silang post na nagsisirculate online tungkol dito sa security threats. Pero ang sinisiguro naman ngayon ng pulisya ni Police Major General Abirin nga, dito sa paligid ng Senado, tulad ng nakikita nyo sa paligid ko, eto sila mga naka-standby. Nasa 1,000 ang deployed sa paligid ngayon plus yung suporta nitong mga barikada, yung mga may barbed wire, pati yung bakal na yan. Ito yung mag-i-ensure so far na makokontrol kung sakali mang magkakaroon nga ng mga tao dito, plus yung kanilang pagroronda sa paligid sa mga lugar, yung mga sinasabing hahawakan daw o kumbaga magkakaroon ng mga protesta o mga programa. So hindi lang dito sa Senado, maging sa Palasyo raw, sa Malacanang, sa paligid ng Menjola, sa House of Representatives, sa Kamara, doon sa QC. At tinitignan din naman nila kapag dadami raw ang tao sa mga susunod na oras, dadagdagan din daw nila yung kanilang deployment. Bukod dyan, yung Social Welfare Development Office naman ng Pasay nandito rin para raw mag-intervene kung sakali man daw na magkaroon ng mga minor de edad na sumali dito o magkaroon ng kaunting kaguluhan at merong mai-involve na minors, sila raw ang mag-i-intervene dito. Either kukunin daw muna nila, sa kanila raw muna i-hold ng mga ito, kakausapin kung sakali. Pero kung wala naman daw girian na mangyari at mapayapa naman daw na magpa-participate ang mga minor de edad sa gagawing programa dito, hanggang doon lang naman daw yun, kumbaga magbabantay lang sila. So pagkatapos dito, lumibot na sila PM Gen Abirin at ine-ensure naman nila na buong araw nakatutok sila. Yung full alert status nila, ililift daw nila ito tomorrow, pero nakadepende pa rin daw ito sa development sa mga susunod na oras at araw. Cheryl. 2 araw na naka-work from home ang Senado nitong Miyerkules at Huwebes dahil nga sa nasabing security threat. Balik na ba sila sa normal na operasyon sa susunod na linggo? Cheryl, ang sabi dyan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, they are taking it day by day daw. So far kasi yung huling memo niya, yung work from home setup ng mga empleyado ng Senado, kahapon, nung Wednesday at saka kahapon. Ngayon kasi holiday. So ang nangyayari kasi dito, meron silang coordination kasama ang Office of Sergeant at Arms o yung OSAA. Ito yung mga personnel ng seguridad sa loob at labas din ng Senado. At kung sakaling makita na nila na maaari naman ng pumasok muli, kumbaga physically or in person na itong mga empleyado, maglalabas din naman sila ng abiso. Pero kung hindi pa nawawala, itong hindi pa ma-validate or continuing validation nila sa security threats, isa sa kinokonsidera pa rin nila ay yung posibilidad na mag-work from home setup ang mga empleyado. Pero for now, hanggang kahapon lang, yung WFH na setup ng mga empleyado. Sherry. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.